kasi di nila tinatawag yung mga gintong sinasabi ni Juni Boy. Nagkamali kaya yata ng pinuntahan bahay. Hindi ko po sinasadya. Pagbati para sa lahat ng mga sumusubaybay sa Kwentong Takip Siling Channel. Ako nga po pala si Edu. 61 anyos na nito lamang nakaraang buwan. Gusto ko lang sanang ibahagi itong karanasan ko noong nagtatrabaho pa ako bilang researcher sa isang programa sa telebisyon noong araw. Nang magpunta kami sa isang liblib na lugar sa Mindanao kung saan naranasan ko ang isang kababalaghang hanggang ngayon ay nagpapatindig sa aking balahibo. Kumusta, mga minamahal naming tagapakinig? Ngayong araw ay isa na namang kwentong katatakutan ang pakikinggan natin sa ating channel. Mula ito sa sulat na ipinadala ng ating letter sender for today na tawagin na lamang natin sa pangalang Edu. Tungkol ito sa karanasan niyang kababalaghan nang magpunta sila sa isang liblib na lugar sa Mindanao kung saan naranasan niya ang di umano'y misteryo at pinakanakakatakot na karanasan sa kanyang buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Miss Anne. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Maaliwalas na hapon po sa lahat ng tagapakinig ng Kwentong Takip Siling Channel. Kumusta po kayong lahat? Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edu. 61 anyos na nito lamang nakaraang buwan. Dati po akong researcher sa isang programa sa telebisyon noong araw. Isa po yung documentary series na madalas ay nagpi-feature ng mga bagay-bagay tungkol sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Kabilang na ang kanilang kultura, mga pagkain, pang-araw-araw na gawain at pati ang kanilang pamumuhay. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa mga naranasan namin ng katrabaho kong si Walter, ang aming cameraman na siyang kasama ko ng mga panahong yon nang magkaroon ako ng trabaho tungkol sa isang liblib at di gaanong kilalang lugar noon sa Mindanao. Grabe, ang layo pala nito, pre. Ewan ko ba dyan kasi kay boss kung saan niya nabalita ang marami raw ginto rito. Siguro dun sa janitor natin si Juni Boy. Karito daw kasi yun Ginto? Akala ko ba fiesta at pamumuhay ng tao ang kailangan nating i-feature dito? Naniwala ka naman. Front lang yun. Ang totoo kasi niyan, nalaman ni boss na marami raw kababalaghang bumabalot dito sa lugar na to. Bukod pa sa napakarami rin daw ginto dito na matagal nang nakatago. Yun, nang gusto niyang alamin at i-document natin dito. Kaya pala pinabiyahe pa tayo ng pagkalayo-layo no? May iba palang agenda. Alam mo, wag na lang tayo magreklamo. Malay mo,
ito na yung hinihintay nating big break. Saka malay mo, totoo palang maraming ginto sa lugar na to. Paswerte natin pag nagkataon, pre. Kung sa bagay. Kaya lang, saan ba tayo tutuloy? Ang sabi ni Juniboy, hanapin daw natin yung tsuhin niya. Hindi daw kasi yan nagsisilbing leader ng baryong to. Doon daw tayo makituloy. Medyo malayo talaga ang lugar na yon sa kabihasnan, Miss Anne. Liblib yon at tagong-tago. Dahil napapalibutan ng mga bundok ang mismong baryo. Kaya nga, pagod na pagod kami sa paglalakad ni Walter. Dahil talagang hindi kakayanin ng kahit na anong sasakyan ang makapunta doon sa sobrang tarik at liit ng mga daanan papunta doon. Medyo nagtaka pa nga kami kung paanong may mga taong nabubuhay sa ganong klaseng lugar. Pero ang sabi naman daw kasi ni Juniboy kay boss, halos lahat daw ng mga tao doon ay doon na ipinanganak at lumaki. Kaya takot na rin silang umalis at makipagsapalaran sa ibang lugar. Kahit na sobrang hirap ng buhay nila doon. Ano ka mo? Pinapunta ka mo kayo ni Junior dito? Oo, Mang Ernesto. Siya ho nagsabi sa amin na pwede raw naming i-feature ang pamumuhay at kultura nyo rito para ho dun sa programang ipapalabas namin sa telebisyon. Tingnan mo nga naman ang ulupong na yun, ano? Pagkatapos ng lumayas dito at hindi na magpakita pa ng ilang taon, may gana pa siya magpapunta ng ibang tao? Wala talagang galang ang ambisyosong yon? Mang Ernesto, huwag ho kayo mag-alala. Hindi naman ho masama ang pakay namin dito sa inyo eh. Ang totoo, gusto lang po talaga naming ipakita sa ibang parte ng Pilipinas kung gaano kaganda tong lugar nyo. Bahala kayo. Sana lang alam nyo kung anong pinapasok ninyo. O siya. Baka naman sabihin nyo masyadong masama ang ugali ko, ano? Kung gusto nyo talaga manatili rito, doon kayo tumuloy sa kubo sa likod. Masyado na masikip ang bahay ko para patuloyin ko pa kayo. Oo, ayos na ho yun. Maraming salamat po, Mang Ernesto. Naku, pagpasensyahan niyo na po ang tatay ko, mga kuya ha. Hindi po kasi talaga kami sanay na may dumadayo dito sa amin eh. Isa pa, hanggang ngayon po kasi malaki pa rin ang sama ng loob niya kay Kuya Junior dahil sa pag-alis niya nun dito sa baryo namin. Ako, ayos lang yun. Ano nga pa ng pangalan mo? Leonor ho. Nice meeting you, Leonor. Ako nga pala si Edu. Ito naman kasama ko siya si Walter. Masaya rin ho ako na makilala kayo. Paggabi na ho. Halina kayo sa kubo mga kuya. Ihahatid ko na ho kayo. Hindi ho kasi kayo pwedeng magpagabi sa lugar na to. Kaya sana, paghatid ko sa inyo, wag na ho kayong lalabas ha? Ha? Bakit naman? Marami pang gumagalang mababangis na hayop dito kapag gabi. Parang ganun na nga ho. Basta sumunod na lang ho kayo sa akin. Kung minsan kasi, mas masahol pa silang umasta kaysa sa hayop. Ha? Wala ho. Ang sabi ko, tara na ho at baka abutan pa tayo ng dilim. Kahit na medyo maalat ho ang pakikitungo sa amin ni Mang Ernesto, yung sinasabing tsuhin ng katrabaho naming si Juniboy, ay maayos naman ho ang naging unang gabi namin sa baryong yon. Nagulat nga ho kami ni Walter nang malaman naming halos kumpleto naman pala doon sa baryo kahit na malayo sila sa sibilisasyon.
May kuryente sila na nagmumula sa isang generator na ginagamit nila para magkaroon ng ilaw sa kanilang lugar. Meron din ho silang mga posong pwedeng pag-igiban ng tubig. Pagkatapos ay marami silang mga alagang hayop doon, tulad ng manok, baboy at kambing. Halos lahat din ho ng tao roon ay marunong magtanim, kaya sagana sila sa gulay. Bukod doon, meron silang maliit na fish pond na kinukuhanan naman nila ng mga lamang dagat. Kaya naman pala ayaw nang umalis ng mga tao doon dahil halos lahat naman po ng kailangan nila para mabuhay nandoon na sa kanilang baryo. Yun nga lang ho, Miss Anne, dahil din doon kaya lumakas ang hinala ko na may itinatago ngang kayamanan ang mga taong nasa baryong yon. Mga ginto na pwedeng ginamit nila nung nagsisimula pa lang sila na itayo ang lugar na yon. Wow, sobrang busy pala ng mga tao rito sa inyo kapag araw, no? Opo. Pero masabala lang talaga kami ngayon dahil ngayong araw din ho yung fiesta ng baryo namin eh. Dumalo ho kayo ha, para may pakilala ko rin kayo dun sa mga kabaryo namin. Nako, mabuti pa nga ni. Abay, kanina pa ang sasama ng tingin sa akin ng ibang kabaryo nyo eh. Ngayon, naniniwala na talaga akong hindi nga kayo sanay sa bisita. Nga pala, Leonor, may napansin ako kanina nung lumabas ako nitong bakuran nyo para sana mag-ikot-ikot eh. Karaniwan pala ng mga bahay dito sa inyo, halos magkakadikit lang, no? Opo. Ganun po talaga rito. Para kung sakaling meron sa amin ang nangangailangan ng tulong, madali hong marinig ng mga kapitbahay. Ganun ba? Bakit may mga bahay ako nakita dun sa bandang dulo na nakahiwalay sa inyo? Siguro, mga 6 na bahay ata yun eh. Tapos, parang wala namang tao. May nakatira ba dun? Bakit po kayo nagpunta doon? Ano pong ginawa nyo? Wala naman. Kumuha lang ako ng videos nitong lugar nyo. Bawal ba? Ito. Inilabas ni Walter yung makalumang camcorder niyang binabalahan pa ng tape noon para sana ipakita kay Leonor na talagang kinunan lang niya ng video yung buong lugar. Pero nagulat na lang po kami noon nang hablutin yun sa kanya ni Mang Ernesto na bigla na lang hong sumulpot sa likuran namin. Galit na galit ang itsura niya na parang kulang na lang ho. Ihataw niya sa ulo namin yung daladala niyang kahoy na gagamitin yata nilang panggatong. Sino ang nagbigay sa inyo na permiso na gawin yan dito, ha? Mga perwiso kayo? Hindi nyo alam kung anong pwedeng mangyari dahil sa ginagawa ninyo? Sorry, Mang Ernesto. Hindi naman namin alam na bawal eh. Huwag ka na magpaliwanag! Kung maaari lang ha, bukas na bukas din lumayas na kayo sa lugar na to. Bago nyo pa ipahamak ang lahat ng tao rito. At pakisabi nyo dyan sa magaling kong pamangkin ha, na huwag na siyang mandamay ng ibang tao para lang sa pansarili ng interes. Wala na ho kaming nagawa ni Walter nang sa mismong harapan namin ay sinira ni Mang Ernesto yung camcorder namin. Pati yung ibang gamit namin sa kubo, kinuha rin ng mga kasama niya. Hindi naman kami makapalag ni Walter dahil natatakot din kaming baka pagtulungan kami doon. Para tuloy kaming mga tuod na nakatunganga na lang sa kanila habang
abalang-abala sila sa paghahanda sa kanilang piyestahan. Uy pre, tingnan mo yung matanda oh. Kawawa naman. Bigat na bigat sa pagtutulak niya ng dala niyang karton. Oo nga eh. Ano kaya laman nun? Parang gumagalaw eh. Kaso, tinakpan ng malaking tela. Kaya dadalhin yun. Parang dun papunta sa compound na sinasabi ko kanina eh. Dun sa mga nakaiwalay na bahay. Ano kaya meron dun? Bakit kaya parang tak na takot si Leonor kanina nung sinabi mong nakarating ka dun? Mang Ernesto naman, galit na galit. Sundan natin. Baka kasi din nila tinatawag yung mga gintong sinasabi ni Juni Boy. Kaya siguro ayaw tayong papuntahin dun. Sinundan nga namin ni Walter yung matandang may bitbit ng kariton papunta dun sa mga bahay na parang walang nakatira. Huminto siya sa tapat mismo ng mga kahoy na bumabakod doon sa parang compound na yon. Nung alisin na ng matanda yung telang nakatakip sa ibabaw ng kariton, nakita namin na isang malaking baboy pala ang laman nun. Hanggang sa lumabas mula sa isa sa mga bahay doon ang isang babae. Maputi ang balat niya. O mas tamang sabihing maputla. Dahil halos wala na siyang kulay at animoy hindi na nasisinaga ng araw. Mahaba ang buhok niyang nakalugay habang naglalakad siya ng nakayuko. Kung tama ang pagkakatanda ko, hanggang puweta niya ang haba ng makapal at itim na buhok niyang yon. Tapos ay nakasuot din siya ng mahabang bestida na tumatakip hanggang sa kanyang talampakan. Napansin ko rin na malaki ang tiyan niya. Mukha siyang buntis. Dolores, heto ng pagkain niyo ngayong araw. Hindi namin narinig na sumagot yung babaeng buntis. Pero nakita naming umiling ito na parang tinatanggihan yung dala ng kausap niya. Kitang-kita naman naming biglang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Nakakunot ang noo niya, tapos para siyang nadudumi na ewan. Habang itinutulak niya ulit pabalik yung kariton. Ni hindi niya kami napansin ni Walter na noon ay parehong nakatayo lang sa gilid ng dinaanan niya. Napalingon tuloy ulit ako dun sa babaeng buntis na tinawag niyang Dolores. Pero gano'n na lang ho ang gulat ko nang makita kong nakatingin na rin pala ito sa akin ng pailalim. Habang may ngisi sa labi. Bago siya tumalikod at pumasok na ulit doon sa isa sa mga bahay sa nasabing compound. Kung Victor, bakit iniuwi niyo ulit yung baboy? Hindi nila tinanggap Ernesto. Tinanggihan ni Dolores ang pagkain inihatid ko sa kanya. Por Diyos por Santo! Bakit naman kaya? Ay, Diyos ko po. Huwag naman sana silang sumira sa kasunduan. Ay, pastilan. Yan ang nga ba sinasabi ko eh.
Bigla na lang hong lumingon si Mang Ernesto noon sa kinatatayuan namin ni Walter. Masama ang tinging ipinukol niya sa amin. Yung mga kabaryo naman nila, hindi namin malaman kung mga galit ba, takot, o naaawa sa amin. Halo-halo ho ang reaksyon nila. Kabilang na ron ang nanginginig na si Leonor. Maya-maya ho, nagulat na lang kami ni Walter. Dahil yung mga pagkain na pinaghirapan nilang ihanda kanina at yung kasiyahang gaganapin sana nila ng araw na yon, bigla na lang nilang iniwanan. Nagsipasok sila sa kanya-kanya nilang bahay. Tapos, mga hindi na sila lumabas maghapon. Pumasok na lang din kami ni Walter sa tinutuluyan naming kubo na takang-taka sa kawirdohan ng mga taga doon sa baryo. Mabuti na lang at hinatiran kami ni Leonor ng pagkain. Dahil wala naman kaming gagawin doon sa loob ng kubo, maaga na lang kaming natulog ni Walter. Napag-usapan naming bukas na bukas din ay hihingi ulit kami ng pasensya kay Mang Ernesto para ibalik na nito ang mga gamit namin at nang makauwi na kami. Pero nung bandang hating gabi ng araw na yon, Miss Anne, biglang may kakaibang nangyari. Dolores! Bakit dito ka sa bubungan ko nag-iingay? Ano kailangan mo? Hindi dito tumutuloy yung dalawang dayo kung sila ang hinahanap mo. Nandun sila sa kabilang kubo. Nagkamali kaya yata ng pinuntahan bahay. Dolores, huwag mo sana sirain ang magandang samahan namin sa inyo sa loob ng matagal ng panahon. Sana'y sapat na ang paninilbihan namin sa inyo para hindi nyo kami gambalain. Pangingay na yun. Tulog yung tao eh. Pare, si Mang Ernesto yata, baliw na. May kinakausap dun sa bubong eh. Asar naman. Tulog na nga ulit tayo. Uy, paring Edo, gising na. Oo, umaga na ba? Ano naman bang ingay yun? Nag-uusap-usap yung mga tao sa labas. Hindi pa rin daw kasi kumakain yung Dolores eh. Yung buntis na taga dun sa dulo. Alam mo, narinig ko kanina. Ang sabi ni Ingkong Victor, nagpapagutom daw talaga si Dolores eh. May pinaghahandaan daw kasi. Hindi ko nga lang alam kung ano. Eh ano naman? Sino ba kasi yun at parang aligagang-aligaga sila kung hindi kumain yun? Malay ko. Sinubukan ko nga magtanong kanina pero walang pumapansin sa akin eh. Para ako may sakit na kitong na nilalayuan ng mga tao rito. Kahit nga si Leonor, hindi ako sinagot. Alam mo, tingin ko, may problema yata yung bata eh. Tulala kasi siya eh. Tapos parang lumilipad sa hangin yung isip niya. Ay, ewan ko ba. Kung na umalis dito eh. Weirdo ng mga tao, parang mga may saltik. Tara nga. Tara natin si Mang Ernesto. Kunin natin yung mga gamit natin para makalayas na tayo rito. Wala naman tayong mapapala. Lumabas kami ng bahay ni Walter ng umagang yon, Miss Anne. At halos mapataas pareho ang mga kilay namin. Nang biglang magpulasan yung mga tao sa labas nang makita nila kami. Para silang biglang nahintakutan. Nanlaki ang mga mata habang nagtatakbuhan papalayo. Ganon pa man,
Dumiretso na lang kami dun sa bahay ni Mang Ernesto. Kakatok na sana kami. Kaya lang, napahinto kami nang marinig naming nagtatalo yung mag-ama sa loob. Patawarin niyo po ako, Tay. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya! Nagpabuntis ka sa murang edad, tapos sasabihin mo sa akin, hindi sinasadya! Ah! Alam mo naman kung gaano kadelikado magbuntis sa lugar na to, hindi ba? Alam mo naman yun, Leonor, hindi ba? Ang buong akala naming lahat yung dalawang dayo ang kinatatakaman ni Dolores. Kaya nga inutos ko layuan nyo sila para hindi tayo madamay. Iyo pala ikaw! Ikaw at siyang sanggol na dinadala mo ang gustong kainin ng aswang na yan! Literal na nanlaki ang mga mata namin ni Walter ng mga sandaling yon, Miss Anne. Para kaming parehong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig namin. Hindi kami agad nakagalaw. Tinatanong ang mga sarili namin kung tama ba ang narinig naming sinabi ni Mang Ernesto. Aswang? Aswang yung mga nakatira dun sa dulo ng baryo? Nang makabawi, ay nagtatakbo kami ni Walter pabalik sa kubo. Dali-dali kaming nagbihis doon. Wala na kaming pakialam kung mabawi pa namin yung mga gamit naming kinumpis ka sa amin ni Mang Ernesto. Basta't ang goal namin ng mga oras na yon ay makatakas doon sa lugar bago pa man kami abutan ng dilim. Kung hindi pa sapat si Leonor, balak pa tayong ipakain sa aswang eh. Kaya nga bilisan mo dyan. Kailangan makaalis na tayo rito agad bago pa nila maisip na ipahin tayo kapalit ni Leonor. Bilisan mo. Ayoko maging hapunan ng mga halimaw. Magandang ideya nga yung naisip mo, bata. Mang Ernesto? Ang kaso, hindi ganun ang mga aswang sa baryong to. Hindi sila papayag na palitan namin ang pagkaing pinakakinatataman nila. Kasama yun sa kasunduan ng payagan nila kaming magtayo ng baryo sa lugar na to nung pare-pareho kaming walang mapuntahan. Kasunduan? Anong kasunduan? Kasunduan sa pagitan namin at ng mga aswang na siyang nagmamayari ng lupaing ito. Pati na rin ang mga gintong siyang tunay na ipinunta nyo rito sa amin. Isang kasunduang nagsasabing maaari kaming tumira dito nang hindi nila kami ginagambala kapalit ng paninilbihan namin sa kanila. Isang kasunduang nagsasabing walang sino man sa mga kababaihan ng baryong ito ang maaaring magbuntis dahil pwede yung maging sanhi upang mawala sa katinuan ng mga aswang na matagal nang namumuhay dito ng tahimik at nagtitiis lamang sa pagkain ng mga ligaw na hayop. Ibig kong sabihin, buntis lang ang kinakain ng mga aswang na yan? Bakit ang akala nyo nung una sa amin sila natatakam? Hindi mo naiintindihan, bata. Ang kasunduang yun ay sa pagitan lang nila at naming mga taga-baryo. Hindi kayo kasali doon. Ibig sabihin, kung sakaling may ibang taong dadayo man sa lugar na to, wala kaming pakialam kung anong gusto nilang gawin sa inyo. Hindi kami maaaring makialam dahil alam naming mahirap silang kalapanin. Isa pa, 2 araw nang ginugutom ni Dolores ang sarili niya. Ganon din ang iba pang kasama niya
Kaya imposibleng anak at apo ko lang ang kinatatakaman nila ngayon. Lalo't ang totoo, mas marami pang mga aswang sa lugar na to kaysa sa tao. Siguradong kasama kayo sa pinaghahandaan nilang lapangin. Oras na makakuha na sila ng tamang tiyempo. Ano nang gagawin natin, Edo? Diyos ko po. Pero huwag kayong mag-alala mga bata. May alam akong paraan para tulungan kayo. Yun eh kung papayag kayo magkaroon din tayo ng kasunduan. Ano naman pong kasunduan yun? Isama niyo sa pagtakas ang anak ko si Leonor. At kayo na ang bahala sa kanya. Ipangako niyo sa aking hindi niyo siya mababayaan. Oras na makaalis na kayo rito. Nakikiusap ako sa inyo. Nangingilid ho ang luha ni Mang Ernesto habang kinakausap kami ni Walter. Blanko na ho ang utak ko noon. Basta, ang alam ko lang ay gusto ko nang makaalis sa lugar na yon kaya pumayag na lang ako sa gusto niya. Pagkatapos nun, dali-dali na kaming umalis sa baryong yon. Punong-puno ng takot ang dibdib. Kahit pa mga bandang 3:00 pa lang ng hapon ay nasa sakayan na kami papuntang terminal. Mabilis ang naging kilos namin. Mabuti na lang ho talaga at may kontak ang boss namin sa airport at nakasakay agad kami sa eroplano bago pa man dumilim. Kung tama ang tansya ko, siguro mga 2 hanggang 3 oras lang ho ang naging biyahe namin. Mga bandang 9:00 ng gabi ay lumapag na kami. Mabuti na lang at yung apartment na inuupahan namin ni Walter noon, malapit lang talaga sa airport. Nakauwi kami agad pagkatapos ng mahabang araw namin. Iyak ho ng iyak si Leonor sa tabi ko nang dumating kami sa apartment. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Pero talagang hindi siya matigil. Leonor, bakit kasi nagpabuntis ka? Alam mo naman palang delikado yan dun sa lugar niyo. Isa pa, ang bata mo pa para magkaroon ng nobyo. Ilang taon ka lang ba, ha? 16? Hindi ko po sinasadya, Kuya Edu. Hindi ko ito ginusto. At wala rin po akong nobyo. Si Mang Rodolfo. Ang asawa ni Aling Dolores. Siya po ang ama ng dinadala ko, Kuya. Ito po ang bunga ng pananamantalang ginawa niya sa akin. Doon ho kami nagkatinginan bigla ni Walter. Napamura ako ng ilang beses sa utak ko. Aswang ang ama ng batang dinadala ni Leonor. Kaya ibig sabihin, aswang din ang sanggol na nasa sinapupunan niya. Halos hindi ho namin alam ang gagawin nun. Ilang araw kaming pare-parehong halos mawala sa sarili naming mga katinuan. Hanggang isang araw, bigla na lang naming isinugod si Leonor sa ospital dahil nalaglag ho ang batang dinadala niya. O mas tamang sabihing, pinili itong ipalaglag ni Leonor upang makawala na siya sa wakas sa alaala ng aswang sa kanilang liblib na baryo. Ilang dekada na rin ho ang nakakalipas buhat nang mangyari ang lahat ng ito.
Binata pa ako ng mga panahong yon at ngayon ay may apo na ako. Pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin ito sa aking alaala. Kahit na wala na rin akong balita pa sa mga taong nakasama ko sa karanasan kong ito. Pagkatapos kasi ng nangyari sa amin, si Walter ay mas piniling iwanan na ang trabaho niya dito at makipagsapalaran na lang sa ibang bansa. Samantalang si Leonor, Miss Anne, ay nilayasan ako. Pinili niya hong magpakalayo-layo at hindi na magpakita pa sa akin kahit kailan. At naiintindihan ko naman kung bakit. Sa kabila ng lahat, ang dasal ko lang sa loob ng maraming taon ay sana nasa maayos silang kalagayan. Naway ginabayan sila ng puong may kapal sa anumang landas na tinahak nila sa buhay at naging malayo sila sa kapahamakan. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ngayong araw, pati na rin sa buong kwentong Takip Silim, para sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maibahagi ito sa inyo. Hanggang dito na lamang po. God bless sa ating lahat. At ngayon naman, dumako po tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Kersey, Aza Lejano, Eka May, Sammy Ebil, Julicet, Bernadette Arcalas, Shirley Carillo, Lee Harvey, William Mudok, Bing Liani. Magbabasa tayo ng ilan sa pinakamagandang comment na mula kina Roxanne Pets Old at Lilian Poblete. Sabi ni Roxanne, "Hello sa lahat ng tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Another great episode. Kudos sa lahat ng bumubuo mula voice talents at sa narrators. Nakakawala ng pagod at nakaka-excite makinig sa every episode ninyo. You make my day here in Germany. Maraming salamat po at mabuhay po kayo." Sabi naman ni New York, "Hello mga ka-Katie. I am always listening po sa stories nyo bago ako pumasok sa work ko. Nainganyo ko rin ang fam ko. Kaya everyday nakikinig na din sila kasama ako. Naghuhulaan pa kami kung anong mangyayari. Every story may natututunang aral. Keep it up, Katie." Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po. Huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan ninyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito ang inyong lingkod, Miss Anne. Nagpapasalamat.